napakagandang awit na napakaganda ng message. Sabi nga po sa Bible, kahit yung pinakamalapit na inaasahang sasamahan tayo, sabi doon, bagamat pabayaan ako ng aking ama't ina, gayon may dadamputin ako ng Panginoon. Salamat sa pangako ng Diyos. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Laging kasama natin ang Panginoon. Amen po. At salamat sa napakasigla na malaya na pagpupuri sa Panginoon sa pagitan ng pangunguna ng music team kay Sister Lea, sa ating lahat. Isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. Amen po. Sa lahat ng panahon, laging mabuti ang ating dakilang Diyos. At bago ang salita ng Diyos, ito po ay napag-usapan na ng pamunuan at may panalangin ng iglesia. Ano po, alam po ninyo, ang mga simbahan po sa iba-iba pong distrito, expected po may pastoral house. Expected may pastoral house. At ito po ay pangitain na rin na napansin po natin dito po sa church, wala hong pastoral house. Tama po ba? So, dumating ang time na magsubi-subi at maglaan para sa pangitaing ito. Kasi po, kailangan din po yan para sa mga dumarating na mga ministers. Meron tayong guest room, guest house. Karaniwan, kapag tayo ngayon may bisita, salamat sa Diyos, may mga bakanting bahay, doon natin ay lagay. Halimbawa po, doon sa lugar namin, salamat sa buhay ni na Brother Jerry, Sister Rosie, yun po ay talagang inopen na kapag may mga bisita ay very, very welcome na yun pong kanilang tahanan ay paggamit sa Panginoon. Dahil alam naman natin wala pong nakatira doon. At sa mga pastor na itinatalaga, hindi lahat ay may bahay. Kaya nga pastoral house. Naalala natin, nung nagkaroon ng katulong na pastor, si Ninong Pastor Tengson, si Pastor Hami, siya po ay saan tumira? Sa pastoral house. Si Bishop, yan po ay walang bahay na sarili. Sa matagal na panahon, siya po ay nakatira sa pastoral house. Kaya ipanalangin natin, hindi naman po bukas, isang buwan ay itatayo na yan. Pero idalangin natin sa Panginoon na yung bahagi na yon, doon po sa may garahe, ay magkaroon po ng hindi aalisin ng garahe. Manatili ang garahe, pero yung itaas ay magiging pastoral house. Amen? Okay, hindi naman habang panahon ay kami ay pastor. Salamat sa Diyos. Pastor James may bahay. Si Pastor Bong may bahay. Kami po ay biniyayaan ng Diyos na may sariling bahay. So hindi natin alam sa mga susunod na panahon, yung italaga ng Panginoon dito, kung walang bahay, ay may pastoral house. At saka yung mga bisita natin, hindi natin iisipin pa, ay saan ka pwedeng aring patulugin? Hindi, diretso. Meron doong napakaganda na 2 kwarto at may terrace na pwedeng magkape-kape. Sino mang titira doon? At ipanalangin natin. Meron tayong mga architect dyan. At mga designer. Ipanalangin na natin. At ulitin ko, kung kailan ito gawin ng Panginoon para sa atin, pero maganda may tinatanaw tayo. Kaya ba? Yun po hindi para sa amin. Kami may bahay na. Hallelujah. At ipanalangin natin, ito po'y buhay pa ang Minyang Liudi noon, ay yan po'y pinag-usapan na namin ng mga panahong iyon. Yan, alam yan ang board na aking binubukas na yan, mga nakasamang mga deacons ng mga una. At salamat. Ito pong kasalukuyan na mga diakono yan. Salamat sa inyong buhay. At sabi ko nga, papahapyawan ko na. At ito po hindi ko plano laang. Ito po ay, ulitin ko, ay naaprubahan na ng board. At banda-banda roon, sa biyaya ng Diyos, kapag nag-provide ang Panginoon at ready na, di hindi po kayo nagtataka. Ano ko itatayo din na at bigari giniba? So alam na natin,
yung ating pangitain. Magkaroon ng isang napakaganda na pastoral house. Amen? Kaya ang ating sa maintenance, beautification, sa panguna ni Brother Jojo, ayan po ay may mga project, yan ay kasama din po yan sa ating pagsasama-samahan. Hindi naman si Brother Jojo ang gagawa, kundi tulong-tulong. Lahat ng ito ay tulong-tulong sa kapurihan ng ating Diyos. Amen. At paalala po, yung pong ating planong Family Day, baka hindi pa kayo nakalista, para po kami ay makapagpa-reserve na. Amin titingnan kung ilan na po ang nakalista mula sa bata, kabataan, may edad, sa April 9. Yan naman po ay holiday. Magpahinga ng kaunti at hindi masama yun. Sabi mo sa iyong katabi, magpahinga ng kaunti. Hindi madami, kaunti lang katamaran yun, pagka laging pahinga, mag-relax-relax tayo. Kaya yun po, magpalista po kayo. Huwag lang kayong alalahanin na entrance, yan po ay sagot. Yung cottage, sagot ng simbahan. Pagkain na, kayo naman talaga kakain ng tanghalian. Yung inyong kakain ng tanghalian, doon nyo dadalhin. At kung kaya ninyo, idamay ninyo ang kapitbahay. So, hindi lamang pang-4 na tao, di magluto ka ng pang-6, nag-miss yun, yung 2. Kaya matikman din ang inyong luto. Sa April 9, so magpalista po kayo doon, kasi aming pong itatawag na yan kung ilang kabana ba ang ating arkilahin. Yung kabana, yung pong cottage. Yung pinakamalaki doon, ang laman, ang capacity ay 50. Yung 3 magkakasunod, di 150 yun. Ay kung nakalagay dyan ay 150, di sasabihin natin, reserve na yung 3 kabana. Kaya mahalaga po, alam namin ang bilang. Kaya yun po, hindi yung kaurasan na. Ang Pilipino ay sanay, kung kaurasan na, isa ka naghahabulan, kailangan po natin ang information yan. Amen po ba? Ayan. Praise God. Hallelujah. Family Day po yan. Napakaganda po ng message ngayon pong umaga. Habang pong ito'y aking binubulay, talaga naman ako'y namamangha sa kadakilaan ng Diyos. Ang akin pong paksa ngayon ay pinamagatang mayroong Diyos. God exists. May Diyos. Hallelujah. Kung kayo po may Biblia, si David po ay nagmasid. Sa kanyang pagmamasid, tiningnan niya ang kalawakan, ang langit. Hindi po yung trono ng Diyos. Mahirap pong makita yon. Ang tiningnan niya ay ang kalawakan. Nagmasid siya sa gabi, tiningnan niya ang mga stars, tiningnan niya ang mga bagay na nilikha. At ito po ang kanyang sinabi. Psalm 19. Psalm chapter 19. Tayo po tumayo. Babasahin po natin ito ng salitan. Ano mang version meron tayo? Kung walang Bible, pwede ba yung pwedeng ipakita? Psalm 19. Ayan. Ako una, tapos kayo po ang pangalawa. Then sabay-sabay tayo sa verse 14. Nakita na po ba ninyo? Okay, basahin po natin ang salitan. Akong mauna. Ang kalwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kaniyang kamay, ipinapakita ng kalawakan. Wala silang tinig o salitang ginagamit. Wala rin silang tunog na ating naririnig. Tuwing umagay lumalabas ito na parang masayang kasintahan tulad ng masiglang manlalaro na handang-handa sa takbuhan. Ang batas ni Yahweh, walang labis, walang kulang. Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ang mga tuntunin ni Yahweh mapagkakatiwalaan.
nagbibigay ng talino sa payak na isipan. Paggalang at pagsunod kay Yahweh ay dalisay. Magpapatuloy ito magpakailanman. Ang mga hatol ni Yahweh ay tunay na makatarungan, patas at walang kinikilingan. Walang taong pumupuna sa sarili niyang kamalian, ligtas, 11 ba? 11 na, sorry po. Ang mga utos mo, Yahweh, ay babala sa iyong lingkod. May malaking gantimpala kapag ito'y sinusunod. Ilayo mo ang iyong lingkod sa mapanghas na kasalanan, huwag mong itulot na maghari sa akin ang kasamaan. Sa gayon, mamumuhay akong walang kapintasan at walang bahid ng masama ang aking mga kamay. Sabay-sabay po tayo. Nawa ang mga salita ko at kaisipan, kaluguran mo, Yahweh, manunubos ko at kanlungan. Tayo manalangin, Lord, maraming salamat sa pagbasa ng iyong mga salita. Ipahayag mo ang iyong banal na kalooban sa bawat isa. Ako po ay gamitin mo lamang instrumento. Kayo po ang pumatnubay at ang bawat salitang mamutawi ay maging ayon lamang sa inyong nais. Banal Espiritu, sa iyo po ako nagtitiwala. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kayo po ay makakaupo na. Kagaya ng binanggit ko, pagbubulay ito ni David tungkol sa kaluwalhatian ng Diyos. The heavens declare the glory of God. Ipinapahayag ng kalawakan, ipinapahayag ng bawat nakikitang hindi kayang gawin ng tao yung kaluwalhatian ng Diyos. Pinapahayag na mayroong Diyos. Hindi lamang ang katotohanan yung mga bagay na nakikita. Hindi pwedeng sabihin na hindi ko naman nakikita ang Diyos. Hindi naman totoo, may Diyos. Kasi hindi ko nakikita. Hindi lamang yung mga bagay na nakikita ang totoo, kahit hindi nakikita ay totoo. Amen po. Gumagalaw itong flag. Gumagalaw yung banner. Hindi mo nakikita ang hangin. Nakikita mo pa ang hangin? Hindi. Pero nakikita mo, may manifestations. Mayroong kapahayagan na may hangin kasi gumagalaw yan. Hindi ko naman ginagalaw. Amen? Wala namang manggagalaw. Walang gumagalaw. Pero, bakit gumagalaw yan? May hangin. Hello, mga kapatid. The heavens declare the glory of God. Kahit pag-usapan ang scientific argument, makikita po ninyo, kapag may building, sigurado yan, may builder. Tama? Pagka may building, may builder. Kapag nagkita ka ng painting, sigurado yan, may painter. Tama po ba? Hindi kayang likhain ng building ang kanyang sarili. Wala siyang kakayahan na itayo ang kanyang sarili. Kaya hindi pwede na may building, magtayo ng building at walang nagtayo ng building. Hindi pwede na may painting na lumikha ang painting ng another painting, kundi merong pong painter. Ako po'y may relo, kayo may relo din. Yung iba'y ayaw ng relo. Kung may relo, may watch, meron pong watchmaker, may gumawa ng relo. Ito po, lumipas ang matagal na panahon. Kung lilipas ang matagal na panahon, ito po, itong pulpito na ito, ari naman niya hindi matutunaw. Lumipas ang matagal na panahon, sigurado, manatili po ito. Pero may gumawa po nito. Hindi po akong gumawa na ari po yung aming ipinagawa. No. Tanda mo ka, Brother Jojo. Aray. Ari imi bakal sa loob.
Kaya mabigat. Ari sinuksukan ho ng mga pabigat sa loob. Alam po namin to kasi dinesign po ito eh. May gumawa po nito, may pulpitong ito. Hindi kayang i-produce ng pulpito ang kanyang sarili. Hindi po. May gumawa po ng pulpito. Alam po ba ninyo, yan pong kalawakan, yang araw, yang buwan, hindi po kayang likhain ng tao yan. Tama po. Kayo naniniwala, hindi kayang likhain ng tao yan. Hindi kayang likhain ng araw ang kanyang sarili. Hindi kayang likhain ng bundok ang kanyang sarili. Hindi kayang likhain ng kalawakan ng kanyang sarili. Sa nakikita nating ito, ang tawag po dito ni David, wordless revelation. Hindi po iimik ang bundok at sasabihin, hoy, narito ako. May gumawa sa akin. Hindi sasabihin ng kalawakan, hoy, narito ako. May gumawa sa akin. Yan po ay wordless revelation. Hindi man nakikita, hindi man umiimik. Sabi dito, no? Hindi man nagsasalita. Tingnan mo, pakinggan natin. Sabi dito, verse 3, wala silang tinig o salitang ginagamit. Wala rin silang tunog na ating naririnig. Ito po, ngunit abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig. Balita'y umaabot hanggang sa dulo ng daigdig. Ano po ito? Kalawakan. Sa hanggang lugar walang langit? May lugar po bang walang langit? Sa Amerika po ba pagtingin? Pag walang langit, din sa Pilipinas ay mayroon. Lahat po, naabot ng kalawakan. Hello mga kapatid. At ipinapahayag ng kalawakan na yan na may lumikha. Hello. Hindi pwede na sabihin na yaan ay walang lumikha. Merong lumikha niyan. Kung ang building may builder, kung ang painting ay may painter, sigurado tayo, may gumawa sa mundo, may gumawa sa kalawakan, at hindi yan ang tao ang gumawa, kundi ang Diyos ng manlilikha. Praise God! Imposibleng lumikha ang wala, pero pwedeng lumikha mula sa wala. Ulitin ko po. Imposibleng lumikha ang wala, pero pwede na may lumikha mula sa wala. At sinong lumikha mula sa wala? Ang Diyos. Sapagkat ang sabi niya, let there be light. Kasi madilim eh. And there was light. Magkaroon ito. Kasi wala pa. Sino nagsalita nun? Ang Diyos. Mula sa wala, lumikha ang manlilikha. Kaya, wala na. Sabi ni Pablo sa kanyang sulat, wala nang maidadahilan ang tao para sabihin na walang Diyos. Dahil ipinapahayag na, wala mang tinig, ipinapahayag na sa lahat ng tao, masama at mabuti, mayroong Diyos, may manlilikha. At ang sabi ng Psalm chapter 14, mangmang silang nagsasabing walang Diyos. Mangmang daw. Yung nagsasabing walang Diyos. Ang argumento po ng mga ateista, pag sinabing atheist, he denies the existence of God. Sasabi niya, walang Diyos. Bakit namatay ang aking mahal sa buhay? Kung may Diyos, hindi mamamatay ang aking mahal sa buhay. Walang Diyos dahil bakit puro kahirapan? Bakit puro kasamaan ang nakikita? Walang Diyos dahil puro kasamaan. Kung merong masama at mabuti, ibig sabihin mayroong moral law. Amen? Tama po ba? Yes, may kasamaan, pero may kabutihan. Kung mayroong moral law, ibig sabihin mayroong moral law giver.
Hindi pwedeng sabihin, halimbawa, kunyari, pagpasok po sa isang bahay, nakita niya, ang daming tubal doon. Pag sinabi, ang daming tubal, ay, walang nanay diyan. Kasi inisip niya, ang tagapaglaba ay nanay. Lagi bang tagapaglaba ang nanay? Parang hindi yata. May naglalaba din po ba ang tatay? Ayaw gumamit ng spade. Ariel. Ang washing machine po ba ay laging pink? Pag sinabi, walang nanay dyan, walang mami dyan, parehas puro tubal. Hello, hindi mo pwedeng i-conclude yun. Malay mo, natutulog lamang yung ina. O baka yan ay namamasyal. Paano nga mapaglaba? Kung nasa SM, ang washing machine ay nasa, doon sa bahay. So pag daming tubal, walang nanay diyan, walang ina diyan. Kasi puro tubal. Hindi mo pwedeng i-conclude. Porque laganap ang kasamaan, walang Diyos. Hello mga kapatid. Kung merong kasamaan, merong kabutihan, merong moral law giver. Ikaw din sa iyong sarili. Alam po ba ninyo? Ikaw, ako, patotoo na may Diyos. I-trace back mo. Narito ako dahil ako'y may ina at tatay. Lahat tayo may ina at tatay. Sino gaw din yung walang ina at tatay? Kaya tayo may ina at tatay, may lolo at lola. Kaya may lolo at lola ay merong anda. Kaya may anda, ano sunod doon? Tawag doon. Naku, ayun lang. Doon kinapos na. Anda at, anong tawag pa doon sa... Ina ng anda. Trace back mo yon. Alam nga naman, pagpunta doon pagka sa dulo, may anda, dulo, may unggoy. Unggoy yun? Kaya yung sabi ko nga, yung naniniwalang galing sa unggoy, di bahala na kayo. Pero kung hindi papayag ang aking luloy unggoy. Pag i-trace back mo yon, hindi pwedeng walang hanggan ang pag-trace back ng ancestry. Hindi pwedeng walang hanggan. Puputol yun. Mapuputol doon sa uncause. Yung walang naging dahilan kung bakit siya nadoon. At pupunta sa Diyos na lumikha sa atin. Kaya nga sabi ng Bible, sa bahay bata ng at sabi ni David, nung likhain, doon yung ating buto, ang Panginoon ang naglagay ng buhay sa sinapupunan, hindi napapansin. Ikaw at ako ay patotoo na mayroong Diyos na lumikha. Amen po. The heavens declare the glory of God. Ipinapahayag ng iyong buhay na may lumikha sa iyo. May gumawa sa iyo, sa akin. I-deny man ng tao ito, hindi mapapasubalian ng katotohanan na mayroong Diyos. Itong mundo na ito, nakalutang sa kawalan. Alam po ba ninyo, may tukod gaho itong mundo. Saan gaho ito nakatukod? May lubid ho ba? Ay, ito po yung umiikot. Alam po ba niyo, umiikot ang mundo? Tama po. Ang bilis ho ng ikot ng mundo. Salamat. Mayroon pong sustainer. Mayroon pong kumukontrol. At hindi po ito kayang kontrolin ng tao. Ang kumukontrol po dito ay ang malilikha, ang Diyos na makapangyarihan. Ipinapadama sa ating lahat. Unbeliever man, believer man, may kalawakan. Pati nga araw para daw, ang tent, parang tolda. Parang tolda. Ang kalawakan, parang tent, ang sabi. Na kapag gabi, matutulog. Si araw, magpapahinga. Kaya pag umaga, para daw asawang lalaki na i-claim yung kanyang bride, masigla na naman.
pagka dumating ang araw. Nagpapadama ng existence ang kalawakan. Nagpapadama ang araw sa lahat ng gumawa sa Kanya ang ating Diyos na makapangyarihan. Eri pong bumbilyang are, ay eri po hindi abot sa kapitbahay. Lalo hindi abot sa Amerika. Pero palagay ko naman, ang araw ay abot sa lahat ng panig ng mundo. Tama po? Ay kung ito po ay nagpaparamdam ang araw, nahayag, nakikita ang kalawakan, ay bakit hindi makita ang katotohanan at kilalaning mayroong Diyos na lumikha at Diyos na makapangyarihan. Mayroong Diyos. Pangalawa na ginamit para ibigay ang katotohanan na may Diyos. From wordless, hindi po walang mundo, wordless. Walang salita, pero pinapahayag ang katotohanan ng may Diyos. Kita po nyo, pangalawa na ginamit sa revelation ng Panginoon, from wordless revelation to inspiration. May word na, may salita na. Ano po ang ginamit dito ni David? Batas ni Yahweh. Ang salita ng Diyos. Alam nga namang may salita, walang nagsasalita. Ari po, ang kautusan. At binanggit po dito ang katangian ng kautusan. Mga kapatid, binanggit ang katangian ng kautusan, 7 po yan, pure, right, respect, just, sure, clean, and perfect. Ito po, salita ng Diyos. Nagpapatotoo na may Diyos. Kasi po ito hindi salita ng tao. Ito po ay salita ng Diyos. Ginamit ang salita ng tao para ipahayag ang salita ng Diyos. Kamangha-mangha po aring salita ng Diyos. At ang ginamit po na illustration, yung dala-dala, inspired by God, ay tulad po doon sa bangka na may layag, itinutulak ng hangin sa direksyong nais. Ito po ang ginawa ng Panginoon sa more or less 40 human authors. Ito po. Yung pong taong ginamit para po isulat po ito. Alam po ba ninyo ito? Humigit kumulang sa 1,500 taon, 1,500 years, na kumpleto po ang Bible. Wala pong makakaduplicate po nito. Alam po ba niyo kung bakit? Kasi ang buhay ng tao, singkat na 70, minsan lamang umaabot ng 80. Pero ito po, nabuo sa period na more or less 1,500 years. Iba-ibang panahon, iba-ibang sumulat, pero pag binasa mo ito, para kang bumabasa lang ng isang aklat, istorya ng Diyos sa pagliligtas sa tao, hindi nakakapagtaka dahil ito ay salita ng Diyos. Nagpapahayag na meron pong Diyos. Amen po. Pag mayroong salita, may nagsasalita. At ito ay nagpapatotoo sa atin, mga kapatid, na meron pong Diyos. Hallelujah. Ang batas, sabi dito, ang batas ni Yahweh ay walang labis, walang kulang. Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. The law, batas. Ang tutunin, sabi ni Yahweh, makapagkakatiwalaan, nagbibigay ng talino sa payak na isipan. Sabi doon, ang mga utos ni Yahweh makatwiran. Ito'y nagpapasya ng puso at kalooban. Tagubilin, paggalang, yan po ang kapahayagan tungkol sa salita ng Diyos. Salamin ito ng ating buhay. Mapa ito na patungo sa ating tagapagligtas. Ipinapahayag dito ang ginawa ni Kristo sa atin. Ipinapahayag dito ni Kristo ang ginawa sa atin. Ito po, nasulat po dito, yung Gospels ay tungkol sa buhay ng Panginoon.
Gusto ko po masundan po ninyo ito. Wordless revelation through inspiration. Ito po, sabi doon sa aklat ng Hebrews, nung una nagpahayag ang Panginoon sa iba't ibang paraan. Kaya po yung revelation progressive, hindi pa kumpleto nung una. Pero ngayon ang sabi, nagpahayag siya sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Kasi po si Jesus ang fulfillment ng revelation. Siya po ang katuparan. At si Kristo po ang nagsabi, nagpatotoo siya tungkol sa Ama. Siya po'y galing sa Ama, ang ating Panginoon. Isinugo siya. Siya ang bugtong na anak na isinugo. Dahil sa pagmamahal ng Diyos na labis, lubos, grabe na pagmamahal sa atin. Isinugo ang bugtong na anak. Para ano po? Mamatay sa krus ng Kalbaryo. Iligtas po tayo. At ang sabi ni Jesus, ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Nagpatotoo siya tungkol sa Diyos. Nagpatotoo siya. Ipinahayag niya ang kingdom ng Diyos. Ngayon, 3 lamang pamimilian mo na pwedeng paniwalaan. Hindi siya nagsasabi ng totoo, siya'y sinungaling. Pangalawa, kung hindi maniwala sa kanya, pwedeng sabihin, nasisiraan siya ng bait. Sinabi niya, galing siya sa Ama. Nagpapatotoo siya tungkol sa Ama. Nagpapatotoo tungkol sa Diyos. Pero pangatlo, kung naniniwala ka sa Kanya, tatanggapin mo na siya ay katotohanan. Si Kristo ay katotohanan. Pagka po binalikan doon sa Israel, may record po. May record na siya po talaga ay ipinanganak. May mga nakasama po ang ating Panginoon. Yung mga alagad, may nakahalubilo ang ating Panginoon. Hindi po siya kwento-kwentong barbero lamang. Hindi po. Totoo po na buhay ang ating Panginoon. Hello mga kapatid. Si Jesus ay ipinanganak. Siya po ay nagturo. Siya po ay nangaral. Siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo. At dineclare po, ipinahayag. Siya po'y nabuhay na maguli. Siya po'y inilibing. Pero wala kayong makikitang labi sa libingan dahil ang Kristo na namatay ay muling nabuhay. Sinungaling ba siya? Nasisiraan ba siya ng bait? Pinapahayag niya, merong Diyos. Sabi ng Bible, mangmang ang isang taong nagsasabing walang Diyos. Pero matalino at marunong ang taong kumikilala, merong Diyos na manlilikha. Mga kapatid, may Diyos po. Hallelujah. Amen. Ipinapakita sa lahat ng dako ang kanyang nilikha. Ang mga bituin, ang buwan. Kaya nga po si David, nung siya ay tumingala, nakita niya ang kalawakan, napakaganda ng nilikha. At kung maganda ang nilikha, nakakamangha ang manlilikha. Hallelujah. Na-appreciate po ba niyo yung kagandahan ng mga bulaklak, yung iba-iba niyang kulay? Wow! Grabe, ganda nito. Iba-ibang uri. Kahit nga po yung mayana na lang, mayana. Kayo po ba may halamang mayana? Ay, hindi po isang kulay. Yan po ay iba-ibang kulay. Ay dahon palaang, kala mo'y bulaklak na Kaganda. Yung gumamela, iba-iba din pong klase ng gumamela. May puti, may mga shades na iba-ibang kulay. Napakagaganda ng mga kulay na ito. Kung ikay namangha sa mga bagay na ito, lalo kang mamangha sa Diyos na manlilikha. Merong Diyos. Patotoo ng kanyang nilikha. At ito po, patotoo ng kanyang salita. Ito po yun.
para kumbinsihin, para hikayatin, palakasin. Huwag mong kalimutan ang katotohanan, pinapatotoo ng kalawakan. Tumingin ka, hindi kayang likhain niya ng tao. May manlilikha diyan. Ang Diyos ang lumikha niya, hindi yan lumitaw mula sa wala. Di po, mayroon pong gumawa. May gumawa po niyan. Sabi nga po nung aking narinig, halimbawa, lumipas ang 1,000 taon, 2,000 taon, sa archaeology ay yung mga nag-excavate, pag nakita nila yung mga ebidensya ng buhay noon, ito yung mga coins na ginamit ng mga panahong yun, matagal na. Kahit na lumipas ang panahon, naroon pa din, pero may gumawa ng coin, may gumawa ng mga gamit sa pagluluto, nagpapakita na mayroon pong gumawa nito. Ito po, lumipas ang mga panahon, matagal na panahon. Pinapahayag ng Panginoon, narito ako, may lumikha diyan, hindi ang tao, kundi ako. Narito, ako ang Diyos. Ang Panginoon po, pinapahayag sa tao, may Diyos, may Diyos. Pinahayag dito, may Diyos. Pinahayag ng bawat tao, pinapahayag ng buhay na ito, may lumikha sa akin. Hindi ako galing sa unggoy. Hindi ako mula sa unggoy. Hindi mula sa gorilla. May lumikha sa atin, kundi ang Diyos. Ikulong mo ang unggoy, mamamatay na unggoy. No, hindi naman nagbabago. May nagbago ba? Pagka ang aso, paglipas ng panahon, naging kabayo, wala ka naman nakikitang ganun eh. Isinilang na kabayo, mamamatay na kabayo. Amen? Yung tinatawag na evolution ako po. Nilikha sa kanya-kanyang uri. At ang pangatlo, gusto ko po i-challenge sa atin, patotoo ng kanyang ginawa sa atin. Psalm 14:1, ito yung sinasabi ko kanina, pakilagay. Psalm 14:1. Sabi po dito, wala namang Diyos, sabi ng hangal sa kanyang sarili. Silang lahat ay masasama, kakilakilabot ang kanilang mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti, wala. Yan. Next, Romans chapter 1, verse 18 to 23. Romans chapter 1, 18 to 23. Ang sabi po dito, nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil iyon ay ipinahayag sa kanila ng Diyos. Mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas ay na hindi nakikita. Ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihayag, sabi po dito, ng kanyang mga ginawa. Kaya wala na silang maidadahilan pa. Kahit nakilala nila ang Diyos, sabi doon, kahit kilala nila ang Diyos, siya hindi nila pinarangalan bilang Diyos ni pinasalamatan man. Sa halip, naghahaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan at sinamba nila mga larawan at mga taong may kamatayan ng mga ibon, ng mga hayop na mga lumalakad at ng mga hayop na gumagapang. Chapter 10 verse 18 ng Romans. Chapter 10 verse 18, ito po ang sabi. Subalit ang tanong ko'y ganito, hindi kaya sila nakapakinig o sila'y, sabi doon, nakapakinig sapagkat nasusulat, abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig. Sinasabi nila'y nakakarating hanggang sa dulo ng daigdig. Ano po ba yung tinutukoy dito ni Paul? Creations. Abot hanggang sa dulo ng daigdig. Kasi ang kalawakan ay
buong daigdig. Ang araw ay buong daigdig. Hindi po dalawang araw. Iisa lamang, pero dama ng sanlibutan. Dama ng sanlibutan ng araw. Kita ang kalawakan sa buong daigdig. Kung nakikita ang mga bagay na ito at dama, bakit hindi makita ang lumikha nito? Bakit hindi kilalanin ang gumawa nito? Isang katotohanan, ipinahayag ng creations, ipinahayag ng kanyang salita. At ipinahayag, ito po, napakaganda, ipinahayag ng kanyang mga gawa sa iyong buhay na merong tunay na Diyos. Na merong Diyos. Sabi po ng Psalm chapter 14, ang pagkilala na may Diyos ay hindi lamang sa isip laang. Ay may Diyos ga? Ay oo naman, aring batang ari eh. Yan naman yung paniniwala ko, may Diyos naman. Pwede mong ipahayag ng iyong buhay na walang Diyos kung mabubuhay ka na malayo sa kalooban ng Diyos. Ang tunay na pagkilala na may Diyos, hindi lamang po dito sa isip, pagtanggap na may Diyos, kundi dapat daw po ito po ay mahayag sa ating mga buhay. Balikan po ninyo, balikan po natin, Psalm 14, verse 1. Ang sabi po, dito ulit, Psalm 14:1, wala namang Diyos, ang sabi ng hangal sa kanyang sarili. Silang lahat ay masasama, kakilakilabot ang kanilang mga gawa. Walang gumawa ng mabuti, wala. Ito po ay para magawa niya ang lahat ng gusto niya. Para magawa niya kung ano ang makakapagpasaya lamang sa kanyang sarili. Walang Diyos, kaya wala akong pananagutan. Ipinapahayag ng kanilang buhay yung katotohanan ng estado ng puso na talagang hindi kumikilala sa existence ng Panginoon dahil ang ginagawa ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Pero kung ikaw ay niniwala na may Diyos, nag-i-exist ang Panginoon, naniniwala ka na mayroong pong ginamit ang Diyos para salitain ito, para isulat ito ng mga human authors, kung naniniwala ka sa Kanya, sa ating Panginoong Jesus na nagpatotoo, nagpahayag na siya ay mula sa Diyos at nagpapatotoo tungkol sa Diyos at ginanap niya yung plano ng Diyos na ibigay ang buhay upang iligtas tayo. Kung yan ay iyong tinatayuan, kung yan ay iyong sinasampalatayanan, anong sinasabi ng Scripture? Ipamuhay natin, mga kapatid. Ipamuhay natin ang katotohanan na mayroong Diyos. Hindi lamang sinasabi, hindi lamang iniisip, kundi lakaran mo ito sa iyong buhay. Sa araw-araw ng iyong buhay, ang pagkilala, Lord, alam ko naririyan ka. Alam ko tunay ka. Kwento ko nga agad kaninang umaga, isa sa napakagandang panaginip. Hindi ko alam kung sino po ang nag-request doon sa panaginip ko na sabihin ang 3 dahilan kung bakit nakikipag-usap sa Panginoon. Bakit dapat kailangan makipag-usap sa Panginoon? Yun ang aking panaginip. At ako po ay sumagot doon sa aking panaginip na, hindi lamang naman 3. Gusto ko'y gawin ko ng 5. At ipinahayag ko po, bakit kailangan makipag-usap sa Panginoon? Dahil sa relasyon. Hello mga kapatid. Bakit kailangan makipag-usap sa Diyos? Dahil sa relasyon. Hindi mo aasahan
na kausapin ka ng hindi mo kilala. Amen? Bigay ang mga sikat na artista na yan, hindi ko man kilala, bigla ko hindi ka usapin. Hindi mo inaasahan. Ikaw kayo magagalit pagka hindi ka kinausap ng hindi mo kilala. Pero yun po yung may relasyon, inaasahang makikipag-usap. Tama? Ay kapag hindi ka kinausap ng iyong asawa, ay kayo mag-asawa. Eh kayo ilang taon na hindi nag-uusap, wala isa pa naman taon. At sa pagdating ng ilang buwan ay 2 taon na kami hindi nag-uusap. Walang mag-asawa na hindi nag-uusap. Dapat yan ay lagi nag-uusap. Amen? Amen po. Ikaw kay kampante at pababayaan mo na lang, ay salamat, ako hindi kinausap, 2 taon na, 3 taon na. Hindi po. Dahil sa relasyon. Yung magulang at yung anak sa magulang, yung pinag-uusap, may relasyon eh. Amen? Kaya sabi ng isa nagtanong, may Diyos ga? Abay, oo, kausap ko lang kaninang umaga eh. Yung pala'y nanalangin. Pinapahayag ng ating pananalangin na may Diyos. Hindi mo kita ang Diyos, pero kinausap mo ang Diyos dahil alam mo, meron kang kausap kahit hindi nakikita, may Diyos na nakikinig. Amen? Parang sabi, lahat ng tumanggap sa Panginoon ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Hindi lamang yon, ang iglesia ay kanyang bride. Tayo po ay asawang babae, siya ang ating groom. Kaya naman, kung naniniwala ka doon sa relasyong yan, dapat lagi mong kinakausap ang ating Diyos. Meron tayong amang nasa sa langit. Tayo'y anak ng Diyos. Si Jesus ang ating groom, tayo ang kanyang bride. Huwag po gagaya doon sa nasa panganib, doon po sa paglalayag at ang sabi, for 15 years, Lord, hindi kita kinausap. Tugunin mo lamang ako at kami nasa panganib ngayon. Tugunin mo lamang ako. Hindi lamang 15 years, hindi kita abalahin. Ay parang masayang-masaya si Lord na hindi siya inaabala. 15 years, gagawin kong mas mahaba pa. Ngayon lang ako'y talagang nasa panganib, kaya ako'y tulungan ninyo. Pero pinapangako, na mahigit pa sa 15 years, hindi aabalahin. Hindi po naaabala ang Panginoon kapag tayo po ay laging lumalapit. Ang katotohanan, gustong-gusto niya, lagi tayong lumalapit at nakikipag-usap sa ating Diyos. Amen po ba? Dahil sa relasyon. At isa pa naging tugon ko doon, sa ganda ng napakaganda, may napulot, hindi mo laging pangit. Ang ganda, hindi lamang sa relasyon, kundi dahil sa pakikipag-usap sa Diyos, nararanasan natin ang kanyang kapangyarihan. Hallelujah. Naranasan natin ang kanyang kapangyarihan. Ipinapahayag ng ating buhay ang paniniwala kung merong Diyos o wala. Kaya kapag nabuhay ka sa kasamaan, sa pagsunod doon sa gusto mo lamang, pinapahayag ng iyong ginagawa ang iyong paniniwala kung may Diyos o wala. Pero kung nabubuhay ka na may takot sa Panginoon, nabubuhay sa kalooban ng Diyos, ipinapahayag ng iyong buhay na nag-i-exist ang ating Panginoon. Hallelujah. Mangmang ang nagsasabing walang Diyos dahil ang katotohanan mayroong Diyos. Nariyan ang ebidensya, pinapakita na ang katotohanan nasa sa iyo, maniwala ka o hindi. Pero hindi ibig sabihin na niwala siya na walang Diyos ay wala talagang Diyos. Sa maniwala o hindi, mayroong Diyos na makapangyarihan. Hallelujah! Anong ating gagawin? Ano magiging tugon? Alam ninyo, sabi po doon sa Romans,
Sa halip na kilalanin ang manlilikha sa kasamaan ng tao, inibig nilang sambahin ay yung mga nilikha. Nakakalungkot. May lumikha sa bundok, pero sa halip na sambahin yung lumikha sa bundok, ang sinamba ay bundok. Ewan ko kung yung last na bagyo, ang papuri ay kay Makiling. Salamat kay Makiling. Pinagtanggol ni Makiling. Hindi po ang nagtanggol ay si Makiling. Salamat sa Diyos na lumikha ng bundok. Nilikha ang araw. Sa halip na kilalanin ang lumikha sa araw, ang sinamba ay araw. Minasamba sa buwan, minasamba sa araw, minasamba sa puno, minasamba sa bundok. Mga kapatid, huwag nating sambahin ang nilikha. Ang sasambahin natin ay manlilikha. Mas dakila ang manlilikha. Yes, napakaganda ng kanyang nilikha. Napakarilag ng kanyang nilikha. Pero hindi natin sasambahin ang bituin, hindi natin sasambahin ang araw, hindi sasambahin yung bundok na yan. Mas dakila ang lumikha sa kanila. Kung ang araw ay napalayaw ng kaunti, ay tapos tayo. Ay kung yan inapalipit ng kaunti, ay tapos din tayo. Abay, eksaktong-sakto lang eh. Amen. Salamat. Perfect ang ating Diyos. Tayo po tumayo. Hallelujah! Alright po, napakagandang awit. Page 88. Glory to God. Alam ninyo, habang pupurihin natin ang Diyos ngayon, habang pupurihin natin ang Diyos, ipinapahayag ng iyong pagpupuri, ikaw ay Diyos na tunay. Ikaw ay Diyos na totoo. Nariyan ka, Panginoon. Kasama ka namin, Panginoon. Hindi kami magpupuri sa wala. Kami magpupuri sa katotohanan. May Diyos na lumikha sa akin. May Diyos na lumikha sa iyo. May Diyos na lumikha ng kalawangan. May Diyos na lumikha ng araw. May Diyos na lumikha ng buwan. May Diyos na lumikha ng mga bituin. Hindi ginawa ng tao. May Diyos na lumikha. Awitin natin ang napakagandang awit sa himno. Hallelujah. Lahat po ba ay handa nang magpuri sa Diyos ng manlilikha? Hindi po nilikha si Kristo. Siya po'y manlilikha. Walang lumikha kay Kristo. Ang kanyang pinagbuhatan ay mula pa sa walang hanggan. Sa pamamagitan ni Kristo, ang sabi, nalikha ang lahat ng mga bagay. Because Jesus is the author of our life. He is the creator. Siya po ang manlilikha. At sa sabi ng Biblia, lahat ng tuhod ay luluhod at sasamba sa manlilikha. Si Jesus ay Diyos. Ang Ama ay Diyos. Ang Holy Spirit, sila po ang gumawa sa atin. Sambahin natin siya. Awitin natin, dakilang Diyos. Glory. Dakilang Diyos, buking mamamalas, ang karikatuhan
kung sinasampalatayanan mo ang ating Panginoong Jesus, kung tunay ang iyong pananampalataya na mayroong Diyos, may manglilikha, ipahayag ito ng ating malayang pagsamba. Sabi ni David, hindi ako tatahimik. Pupurihin ko ang aking Diyos. Pupurihin ko ang manlilikha. Pwede po ba sa oras na ito, lahat ng kumikilala sa Diyos na makapangyarihan, sa mahabagin na Diyos, sa ating tagapagligtas, hindi po tayo sumasamba sa wala. Tiyak, merong tayong Diyos na sinasamba. Sabay-sabay po tayo magpuri sa Panginoon. Sabay-sabay tayo magbigay ng pasasalamat sa Diyos. Oh, hallelujah! Hallelujah! Salamat sa Kanyang pagliligtas. Salamat sa Kanyang bugtong na anak na isinugo upang mamatay sa krus ng Kalbaryo, mabuhay na maguli, na ang bawat sumampalataya sa Panginoon hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Totoo po ito, mga kapatid. Totoo po ito, mga kapatid. Dahil ang Diyos ay tunay. Hallelujah! Hindi po katang-isip lamang ang tungkol sa Diyos. Hindi kwentong barbero ang tungkol sa Diyos. Totoo po na mayroong Diyos. Totoo po na may lumikha sa atin. Totoo po na may lumikha sa langit at sa lupa. Sabi ng Kanyang salita, in the beginning, God created the heavens and the earth. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Hallelujah! Hindi po ang nilikha ang ating sasambahin. Ang sasambahin natin ay ang manlilikha. Oh, glory to God! Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka na Ikaw na may likha sa amin. Purihin ka na lumikha ng langit at ang lupa. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah! Sambahin ka diyan sa kalangitan at dito sa lupa, parangalan ka ng iyong mga nilalang. Oh, Jesus, hallelujah! Purihin ka. At dinadalangin ko, Diyos, sa bawat isa na naririto, ang paniniwala sa Diyos ay hindi maging hanggang isip lamang, hindi hanggang sa sinasabi lamang na may Diyos. Lakaran namin ng aming buhay ang paniniwala sa aming tunay na Diyos. Magkaroon ng takot sa inyo. Sumunod sa iyong banal na kalooban. Sapagkat sa pamamagitan nito, tunay na aming naipapahayag, mayroong Diyos na manlilikha, na mayroong Diyos na gumawa sa amin. Maraming salamat sa dakilang katotohanan ito. Mayroong Diyos at siya'y nasa sa lahat ng dako. Hindi siya naiiwan sa lugar na ito. Saan man kami pumaraon, naroroon ang Diyos. Nasa lahat ng dako ang aming Diyos. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Walang maililihim sa Panginoon. At ang napakaganda pa na katotohanan tungkol sa aming Diyos, ang Diyos namin ay makapangyarihan sa lahat. Walang imposible sa aming Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Yung hindi namin kayang gawin at hindi kayang gawin ng sinuman, kayang gawin ng aming Diyos na makaya at makapangyarihan. Hallelujah! Praise God! Kaya walang dahilan para kami mag-alala. Walang dahilan para kami matakot. Walang dahilan para kami ay mawalan ng pag-asa. Dahil kung kami lalapit sa inyo, ipagkatiwala sa inyo ang lahat ng mga bagay na mahirap sa amin, alam namin may Diyos na makaya, may Diyos na makapangyarihan, na kayang gumawa
na mga imposibleng bagay. At ang mga imposibleng bagay na ito, hindi lamang sinauna, hindi lamang mangyayari nung una, kundi pwedeng mangyari ngayon, pwedeng mangyari bukas, dahil siya noon, ngayon, at magpakailanman. Hindi kumukupas ang kanyang karunungan, hindi kumukupas ang kanyang kapangyarihan. Ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman, Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay, Diyos na walang hanggan, patungo sa walang hanggan, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Salamat. Salamat, nakilala namin ang aming Diyos na mahabagin. Praise God. Praise God. Maraming salamat po. Purihin ka. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat na naniwala na mayroong Diyos ay magsabi ng malakas na Amen. Amen. Amen at Amen. Salamat po. Kayo po'y makakapo na. Hallelujah! Tunay na napakabuti ng Diyos. Salamat po, Pastor, sa biyayang salita na nahayag sa aming kalagitnaan. Tunay na kung walang Diyos, wala ang Pastor Danny na maghahayag sa atin ng salita ng Diyos. Kung walang Diyos, wala tayong maririnig ng mga salitang magpapalakas sa atin. Kung walang Diyos, bakit tayo nakatayo? Dahil nang iniisip natin ang mundo ay bilog. Ito'y umiikot. Bakit tayo nakatayo ng diretsyong ganito? Kasi may nagkokontrol at yun ay ang ating Diyos. Kaya nga salamat sa Panginoon. Tunay na napakapagpapala nitong araw na ito na tayo ay nakarinig ng ganitong salita magpapalakas sa atin. Hindi lamang ngayong araw na ito, kundi sa mga bawat araw na maaalala natin na nagkokontrol ng ating buhay ay ang Panginoon, ang Diyos. Kaya nga, salamat sa ating Panginoon. Tayo po ngayon ay dadako sa isa pang bahagi ng ating pagsamba, ang pagbibigay ng ating mga tithes and offering. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Panginoon. Salamat po sa umagang ito, O Diyos. Salamat sa kabutihan mo at katapatan sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus at sa kapuspusan ng banal na Espiritu, kami po ay patuloy na lumalapit, dumudulog sa iyo, Panginoon. Pinapupurihan ka, pinasasalamatan, O God, sa umagang ito. Dahil ikaw nga po, Diyos, ay buhay, ikaw ay totoo, ikaw ay hindi nagbabago sa aming buhay. Umpisa nang makilala ka namin, O Diyos. Ito na, Panginoon, ang ginawa mo sa amin, ang pag-ibig mo, Panginoon, na araw-araw ay nararanasan namin, God. Salamat po, Panginoon, sa paggising pa lamang namin sa umaga, God. Sa pagmulat pa ng aming mga mata, alam namin merong isang Diyos na buhay, na hindi kami iniwan, hindi kami pinabayaan. At ngayon na pong umagang ito, sa aming pong pagbibigay ng aming mga tithes and offering, O Lord, merong isang Diyos na nagkaloob sa amin ng hanap buhay. May isang Diyos na nagbigay sa amin ng aming mga pangangailangan. Kaya Lord, sa umagang ito, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, O Diyos, sa mga hanap buhay na ipinagkatiwala mo sa amin, sa mga negosyo, Panginoon, na ipinagkatiwala mo sa amin, sa lakas ng katawan at isipan, Panginoon, na matalas, God, upang magampanan namin ang mga hanap buhay at mga gawa na ipinagkatiwala mo sa amin, God. Sa umagang ito, O Diyos, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng ito. Patuloy ka namin mapapurihan, mapasalamatan, O God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord, sa umagang ito, amin din pong inihahabilin sa iyo, O Diyos, ang mga kapatid, Panginoon, na nagkatrabaho sa ibang bansa, O Diyos. Lalo't, Panginoon, yung mga naapektuhan ng gera, O God, na nangyayari between Iran and Israel. Panginoon, kami po'y dumadalangin na sila po, O Diyos, ay patuloy mong protektahan, O God. Hindi lamang po ang aming mga kapatid, Panginoon, kundi ang lahat ng mga manggagawa na nasa ibang bansa, Panginoon.
Lord, sila po'y ingatan mo. Sila po ay samahan mo, Panginoon, sa mga pinagdadaanan ito. Alam namin, Panginoon, ang takot na nasa kanilang mga puso. Subalit, God, ikaw ay buhay, ikaw ay totoo. Merong isang Diyos na nagko-control sa lahat ng ito. Kaya, Lord, salamat po, Panginoon, dahil naniniwala kami, Panginoon, na kung anong ihahabilin namin sa iyo, O Diyos, ito ay iyong pakikinggan. At sa umagang ito, God, sa mga tithes and offering, Panginoon, na amin pong ipagkakatiwala, Lord, sa inyo. Ito po, Panginoon, yung i-bless, O Diyos, at hayaan ang mga salaping ito, Panginoon, magamit pa, Panginoon, sa iyong kalalago, Panginoon, ng iyong kingdom. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po, God. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen.